Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 243 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sadyang nakatindig at nagmimistulang isang malaking pader etong tagapagbantay na tinatawag na Regulus. Habang etong si Chun Yusong ay inactivate na ang skill na Soul Chasing Sword patungo sa kinaroroonan nitong nakatayong tagapagbantay. Sa mga oras nga na kumilos na etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan ay siya namang nag-trigger sa special skill nitong Regulus na tinatawag na counter. At kaagad na nagawang makopya ang skill nitong Soul Chasing Sword. Nakapa nga sinalubong ang ataking pinakawalan nitong si Chun Yusong na sadyang agresibo sa paggamit ng espada at kasabay na mas naging mainit pa ang palitan ng kanilang matatalim na pag-atake. Makikitang napaatras etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan at kasabay na nasambit na buwat sa special skill nitong Regulus ay nagagawa nitong kopyahin ang anumang abilidad na gagamitin laban dito at ibabalik sa may-ari ng may mas malakas pang puwersang kasama. Sadyang mapipinta sa pagmumuka ni Chun Yusong na nahihirapan ito sa pakikipaglaban, ngunit ang isiping madali lamang napabagsak nitong si Jinyuk ang katapat ng tagapagbantay, gayon din itong kasakasama nilang administrator gamit lamang ang isang pag-atake ay hindi niya matatanggap. Binigyang din nga niya sa kanyang sarili na kung hindi niya malalagpasan ang pagsubok na ito ay hindi niya magagawang maabot ang antas mayroon etong individual na kanyang pinakakinamumuhian. Hanggang sa muli nga niyang naalala ang naging payag ng kanyang guro na ang dapat niyang malagpasan ay walang iba kundi ang kanya mismong sarili. Muli nga niyang pinakalma ang kanyang sarili at nagpasalamat sa naging aral na ibinahagi ng kanyang guro kasabay ng paghahanda sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban at seryosong isinaad sa kanyang sarili na kanyang lalagpasan ang kanyang abilidad mayroon sa kasalukuyan. Lumipas pa ang ilang saglit at makikita nga natin etong Regulus na tuluyan ng nawasak at natalo nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Magkaganoon man ay kapwa naman nawasak din ang kanyang gamit na espada, tanging makuha lamang ang nasabing tagumpay. Ang kanyang panalong nakamit ay pasimple namang hinangaan nitong ating pangunahing tauhan, sapagkat kung siya nga daw ay nanalo dahil sa malayo ang agwat ng stats niyang tinataglay kontra dito sa tagapagbantay, ay nagawa naman itong si Chun Yusong na magwagi na tanging determinasyon lamang ang bitbit, kaya't kaniyang masasabing mas kahanga-hanga ang ipinamalas nitong kausayan. Maya-maya pa ay kapwa silang dalawa ay pinuri nitong administrator nilang kasakasama at ang magawa di umanong talunin ang isang Regulus na nagagawang kopyahin ang kanilang mga abilidad ay isang patunay lamang na mas nahasa pa ang kanilang makakayahan sa loob lamang ng maigsing panahon. Gayon din binigyang diin na sa kasalukuyan nga daw ay kaniyang masasabing silang dalawa ang pinakamalakas na manlalaro sa loob nitong Tower of Trials. Sapat na nga raw ito upang kanyang masilayan ang kanilang buong potensyal kung kanilang magagawang maabot ang pinakarurok nitong nasabing tore, gayon din makabuo ng isang malinaw na konklusyon. Seryoso nga niyang nasambit para dito sa dalawa na batay sa kanyang nasilayan ay hindi pa sapat ang kanilang abilidad na tinataglay, na talaga namang hindi inaasahang marinig nitong sina Jinyuk at Chun Yusong. Naguguluhan nga ang mga ito sapagkat hindi nga malinaw para dito sa dalawa kung papaano nagawa nitong nasabing Tower Administrator na makabuo ng ganong klase ng konklusyon. Sa ibang dako naman ay ating makikita etong sina Alice at ang arkanghel na si Gabriel na masayang masaya sa klase ng mga masasarap na putahing kaniyang natikman. Tinawag nga nitong arkanghel sa buong pangalan etong babaeng vampira at masayang isinaad na gusto nga raw niya ang klase ng pagkatao mayroon ito. Bagamat hindi man malinaw para sa kanya ang buong kwento kung paano niya nagustuhan etong manlalarong si Jinyuk, ang mga ngiti namang namutawi sa kanyang labi sa tuwing sinasambit ang pangalan nito ay sapat na para sa kanyang rason upang maniwala sa tunay nitong nararamdaman. Pasimple nga niyang hinangad na sana nga raw ay mapagtanto nitong binata kung gaano siya kaswerte na mamonopolyo ang ganong klase ng pagmamahal mayroon etong babaeng vampira na pasimple namang ikinahiyang marinig nitong si Alice at nasambit na sana nga raw ay kalimutan na niya ang bahagi ng kanilang napag-usapan tungkol sa bagay na iyon habang huwag kakalimutan ang kanilang isinagawang palihim na kontrata. Napangiti naman etong si Gabriel at kapwa nagbigay ng isang paalala para dito sa babaeng vampira na ang klase ng tunay na pagmamahal ay siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gayon din, kung ito nga raw ay mahuhulog sa kamay ng mga kaaway, ay tiyak na ito ang magiging pinakamatinding kahinaan ng sinuman. At kapwa nga tuluyan ng ninais na magpaalam sa kanya at inaasahan ang susunod na kanilang magiging pagkikita. Matapos nito ay tuluyan ng nawalan ng bisa ang skill na possession at muli nang bumalik sa normal etong si Cassie na naduduwal sa hindi malamang rason habang eto namang si Alice ay hindi maiwasang mapangiti
buhat sa hindi inaasahang klase ng ugnayan na mabubuo sa pagitan nilang dalawa nitong arkanghel na si Gabriel. Muli namang inilipat ang eksena sa bahaging teritoryo ng faction ng Murim, kung saan ay atin ngang masisilayan etong babaeng si Sholin na bahagyang natigilan sa kanyang isinasagawang pagsasanay buhat nang dumating nga ang isang partikular na individual at ito nga ay walang iba kundi si Seyang na siyang guro nitong si Chun Yusong. Natanong nga siya ni Baek Sholin kung ano ang kanyang pinakapakay sa nasabing lokasyon na sinagot naman nitong naturang master na hindi na niya kinakailangan pang magbigay ng anumang dahilan o paliwanag sa kanyang ginagawa. Gayun din bahagya nga raw siyang nadidismaya sapagkat matapos na magkaroon ng isang truce o tigil away ang buong imperyo ay hindi na siya muli pang kinontak nitong kanyang disipulo at bahagya siyang nababagot sa mga nangyayari. Dagdag pa nga nitong guro na sa tuwing kanyang nasisilayan etong naturang babae ay palagi niya itong nakikitang nagsasanay na taliwas sa iba pang mga kabataan ng kanilang faction. Alam nga nitong si Seyang na ang tunay na hangarin nitong si Baek Sholin ay ang lumakas pa at magawang pantayan ang kakayahan mayroon etong kanyang disipulo. At dahil nga sa kanyang naging payag ay pasimple siyang biniro nitong nasabing babae na kung ganoon nga raw ay bakit hindi na lamang siya turuan nitong guro ng ilang mga galaw at pamamaraan na muli nitong sinagot na gagawin lamang niya ito kung magiging ganap niya siyang disipulo at tatalikuran nito ang faction na kanyang kinabibilangan. Subalit hindi na nga niya nagawa pang tapusin ang kanyang nais sabihin sapagkat bigla na lamang siyang nakatanggap ng isang imbitasyon para sa isang pagsamon patungo sa tinatawag na void space na sadyang hindi inaasahang mangyari nitong si Seyang. Agad nga siyang nagpahayag ng pagkadismaya sapagkat sa ganitong klase pa ng paraan kinakailangan siyang tawagin nitong kanyang disipulo. Agarang namang nagbigay ng pagbati etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan at nag-alok pa ng isang bangko habang eto ngang si Seyang ay hinangad na ipaliwanag sa kanya ng malinaw ang buong detalye ng rason kung bakit niya ito isinagawa. Ngunit ang kanyang katanungang nais masagot ay tinugon naman ni Chun Yusong na magpapaliwanag nga raw nito ay ang individual na siyang tunay na gumawa nitong gusot na kanilang pinasukan na wala ngang iba kundi ang ating pangunahing tauhan na nakangiting nag-aalok para dito sa naturang guro ng isang malamig na maiinom. Pagkatapos ay muling ipinakita ang mga eksena noong tinatanong nitong binata kung papaano nasabi nitong administrator na wala silang anumang tsansa. Hindi nga niya nagugustuhan ang pinupunto nito lalo na't hindi pa naman daw nila nararating at napapasok ang Sopay Song kung saan naroroon etong si Lubu. Ngunit sinagot naman siya nitong nasabing administrator na matagal na nga raw ang panahon nung kanyang pinapanood at sinusubaybayan etong binata. Gayun din alam nga daw niyang sinubukan na nitong labanan etong si Lubu ng 44 na beses at batay sa kanyang pagkakaalala ay ni minsan ay hindi niya ito natalo sa isang duelo. Dagdag pa nga nitong administrator na ito ay isang lokasyon na hindi magagawang i-clear ng sino mang mga manlalaro buhat sa napakahirap ng pagkakadesenyo nito magmula pa noong umpisa. Kaya't kung nagawa nga raw nitong binata na maabot ang pinakarurok nitong tore ay malamang na nauunawaan na nito ang nais niyang iparating para sa kanila. Subalit naguluhan nga siya nung kanyang masilayang napapangiti etong ating pangunahing tauhan na kung saan ay nasambit na malinaw na nga raw para sa kaniya ang isang bagay batay sa takbo ng kanilang talakayan, kasabay ng pagtawag dito sa alias na Eagle Owl, na mukhang hindi nga raw nito napanood ang lahat ng kanyang stream na isinagawa. Seryoso nga niyang sinambit para dito na kanyang ipapakita nga daw sa nasabing administrator, tanging bigyan lamang siya ng 15 araw at kaniyang papatunayang mali ang kaniyang naging paghuhusga. At swerte na nga lamang daw nila sapagkat sa mga panahong ito ay nagkataon namang magagawa nilang gamitin ang void space sa loob ng 15 araw. Ito nga raw ang pinakarason kung bakit kanilang napagpasyahan nitong si Chun Yusong na mag-imbita ng tig-isang master kung saan ay marami silang bagong matututunan. Batay nga sa naging paliwanag nitong binata ay agad namang naunawaan nitong si Seyang ang lahat ng mga bagay. Gayon din napapaisip na kung etong kanyang disipulo ay siya ang tinawag ay malamang nga raw ng isa pang individual na tatawagin nitong ating pangunahing tauhan ay walang iba kundi ang Dark Emperor. Ang kanilang pag-uusap ay tila ba nadama naman mula sa labas ng tore nitong matanda at naguguluhan sa kung ano ang kanyang nadarama habang abalang naglalaro ng shogi kasama ang lolo ng kaibigan nitong binata. Ngunit nilinaw naman itong si Jinyok na sa pagkakataong ito ay hindi siyang individual na kanyang inimbitahan habang isang galit na boses ang agad na nagtanong kung sino ang lapastangang tumawag sa kaniya nang walang anumang pasabi. At ito nga ay walang iba kundi ang mismong Heavenly Demon mga master.